Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs, at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nabamember ng ating channel membership. Thank you so much. At syempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng belated happy birthday kay Alin Basyong, Virginia Chapter. At greetings coming from Rosalinda Gali na nandyan sa Washington, D.C., USA. At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ating top 5 commenters ng ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 74 na mga comments. Nandyan din si Sam Pagita. Meron siyang 51 na mga comments. Phil Macabato, meron siyang 32 na mga comments. Nandyan din si James Startermore, meron siyang 28 na mga comments. And RJA Itarxa, meron siyang 21, lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko at mga DDS, did you miss me? Well, I'm back! Hinahanap ng mga DDS mga kababayan itong si Sir Ivan. As usual, ang dami pa rin nila mga masakit na mga sasalita, mga paninira, mga hindi magandang basahin, at mga pagbabanta. Ganon nila hahanapin si Sir Ivan. Siyempre, nababasag natin ang kanilang mga naratibo, ang kanilang mga fake news, mga paninira, nasasagot kasi natin. Kaya sila nasasaktan, mga kababayan, at lagi nilang pinagbabantaan si Sir Ivan. Isipin niyo po, yan ho ang breakfast si Sir Ivan, lunch hanggang dinner, pagbabanta ng mga DDS. Pero hindi matitinag si Sir Ivan. Kasi ating tutulungan, ating puprotektahan ang ating President BBM na matino ho na nagtatrabaho. Pero ang ginagawa ng mga DDS, kasi gusto nilang maupo ang kanilang gonggong na poo na si Sara Duterte, sinisiraan nila si President BBM. At nagagalit lagi ang mga DDS kapag nasasagot natin at madidebunk natin ang kanilang mga fake news. So, diba? So, kumusta po sa ating mga kababayan? How are you today? Mga kababayan ko, before tayo mag-start, before tayo dadako doon sa usapin tungkol as usual kay Sara Duterte, tungkol kay Mac Defensor, tungkol dito sa impeachment case darating na April 22, at lalo na pag-uusapan natin itong mga claim ni Harry Roque, ni Maharlika at marami pang iba. I-debunk natin sila. So dito muna tayo sa journey ni Sir Ivan. Ano yan, Sir Ivan? Diba galing ako doon sa Maynila? So from Maynila, papunta doon sa Tacloban Airport. So before ako uwi mga kababayan, sa amin, papunta ng Ormoc, dumaan muna kami sa Carigara, Leyte. Anong nandyan, Sir Ivan? Sa mga taga Leyte, alam na alam nila na yung Carigara, Leyte mga kababayan, yan ho ang very famous bilihan ng mga pasalubong. Diba? Pagkain na pasalubong mga kababayan. For example, pastillas, yung sopas nila, yung chicharon, yung marami pang iba. Nandyan ho sa Carigara, yung masasarap na pang pasalubong mga kababayan. At meron kasing bahay dyan na pinagpupuntahan ng mga vlogger. Ano sa Ivan? Ito very famous ho sa Carigara at saka sa Leyte. Lumin's House. Diba? I am sure alam yan ng taga Leyte. Itong tinatawag nila mga kababayan na the bird's nest. The bird's nest. Yan, particular name, ito ay Lumin's, Pastillas and Delicacies na bahay. Ano nandiyan sa Ivan? Sila ho yung pinakauna at saka masarap ho gumawa ng pastillas mga kababayan. At saka very unique
Bakit sa Ivan? Kasi ang bahay ho na Lumens or Lumens House or Philomena's House mga kababayan, sakto ba yun? Philomena's House, Philomena House, meron kasing nandyan na yung bird na balin sa sayaw mga kababayan. Alam ba natin yung balin sa sayaw? Oh yes, yung ibon ho na balin sa sayaw. Nandyan sa bahay ho na tinatawag na the bird's nest or Lumens House. Itong bahay na ito mga kababayan, ancestral house yan. Yes, lumang-luma na bahay. At saka dyan sa kanilang living room, dyan nyo makikita yung marami na ibon na tinatawag na balin sa sayaw, bird mga kababayan. At yan ho laging na-feature ho sa mainstream media, sa mga vlogger kapag pupunta sila ng Carigara, Leyte. Sila yung pinakamasarap na gumawa ng pastillas mga kababayan. I can assure you, masarap silang gumawa ng pastillas. At yan kasi ay natikman na ni Sir Ivan. So, doon mga kababayan, doon sa Carigara, Leyte, before namin napuntahan yung Lumens House, naglibot-libot muna kami sa Carigara kasi hindi namin alam kung nasaan yung Lumens House mga kababayan. So, while kami naglibot-libot, meron kasing nakakilala kay Sir Ivan doon. Yes, grupo ho, nandun mga kababayan. Nabigla sila nung ibinaba ko ang window ng aking sasakyan. So na, vlogger, ito sa vlogger. Di ba kayo vlogger, no? Tapos gusto sana sila magpapicture. Kaya lang, yung driver ko mga kababayan, aking kapatid, isang BJMP. Oo, driver Sir Ivan, BJMP yan. Aking kapatid. So, hindi kasi niya naintindihan ang sinasabi ko. Sabi ko na mag-stop muna kasi meron pa picture. So, I feel guilty mga kababayan kasi nga hindi natuloy yung picture. Kasi hindi ako naintindihan ng aking kapatid. Iba kasi iisipin ng ating mga viewer, ating mga supporter na nandyan sa Carigara, Leyte na OA si Sir Ivan. Or other sa Sir Ivan, hindi mahilig magpapicture. Which is kabaliktaran ho yan, mga kababayan. I can assure you, mahilig po si Sir Ivan may kapag-selfie sa aking mga viewer or mga supporter. Pero doon kasi sa Carigara, medyo na-feel guilty ko mga kababayan kasi nga kumuha na siya ng kanyang cellphone. Magpapicture sana. Hindi nangyari kasi nga humarurot ang aking kapatid sa pag-drive. So sa ating kababayan, ating follower, ating viewer na nandyan sa Carigara, I am very, very sorry. Don't forget, don't worry, kasi babalik dyan si Sir Ivan. Okay ba? So, pasensya talaga. So, anyways, mga kababayan ko, unahin muna natin itong claim ng mga DDS like Harry Roque, itong si Maharlika. Alam nyo, same scripted mga kababayan, same script ho ang kanilang sinasabi. Anong sabi nila si Ivan? Na fake news daw si President BBM. Diba ibinalita ni President BBM na nahuli na ng Sheikh Authority itong si Zaldico. Kasi siya ay nagtangka mga kababayan doon sa border na aalis or tatakas. So ngayon, ang sabing ni Harry Roque, fake news alert. Zaldi has not been arrested daw. No Filipino was apprehended in Prague. Bakit presidente pa ang nagkakalat? Tapos titingnan natin mga kababayan itong post ni Jojo de Guzman, Connect TV. Pasimuno ng fake news, yung presidente mismo walang naaresto na Zaldico sa Prague. At meron pa, itong post ni Maharlika, breaking news, fake news si Marcos Jr. Hindi totoong nahuli ng Marcos Bangag Jr. admin si Zaldico. O diba? The same script mga kababayan. Kasi nga, gusto nilang palalabasin dito na nagpalabas ng fake news si President BBM. Which is, yan ay hindi totoo. Diba? Mamaya mga kababayan, ating ididibang itong mga gunggong na to kasi ang kanilang pinagbabasihan bakit wala daw silang nakitang proof of life. Diba, like for example, doon kay Alice Go mga kababayan, naalala ba natin, nang hinuli itong si Alice Go ng Indonesian authorities, diba meron kaagad na videos, mga pictures, kumalat kaagad. At yan ho ay naibalita kaagad mga kababayan. Pero bakit daw dito kay Zaldico, walang naibalita or kahit isang picture lang, proof of life ni Zaldico? Bakit wala daw? Kaya ngayon, nag-claim sila na fake news daw, wala daw na-aristo na Zaldico. O diba? Itong si Harry Roque mga kababayan, nabash yan. So siya ay sinabihan ng kanyang mga viewer, ng kanyang nanonood doon sa kanyang vlog na Prague authority ka ba? O di ba Harry Roque, totoo ba? Prague authority ka ba? Bakit niya alam na walang Pilipinong nahuli doon sa Prague mga kababayan?
O, di ba? Kaya siya nabaliktad. Sabi pa dito, don't worry akla, you're next. O, di ba? Kaabang-abang yan. Sigurado yan mga kababayan, itong si Harry Roque, siya ang next na huhulihin. Meron pang nag-comment dito si Nempa Bautista Jose, come attorney, it's your turn son. O, di ba? Kaya takot na ngayon itong si Harry Roque. Harry Roque will be the next one to be arrested. At marami pang iba. O, di ba? Kinuyog si Harry Roque. Nag-claim siya kaagad na walang nahuli na Zaldico, hindi naman siya Prague Authority. Unang-una, Harry Roque, Maharlika, Makata at marami pang iba, alam nyo ang gunggong ninyo. Gunggong talaga kayo. Una, walang sinabi si President BBM na inaresto sa Prague. Diba? Meron pa sinabi si President BBM na inaresto doon sa Prague. Siya ay inaresto. Itong si Zaldico inaresto doon sa border ng Czech Republic. Hinuli siya ng Czech authorities. Dinala ngayon doon papunta pabalik sa Prague kasi doon siya nakastay doon siya galing itong si Zaldico mga kababayan. Siya ay nahuling kasi nga undocumented alien itong si Zaldico at saka cancel na rin ang kanyang passport. Naintindihan na ba natin mga DDS? Diba? Bugok talaga eh. Basta lang merong mamima mga kababayan, diba? Wala lang na aresto na Zaldico sa Prague. Siyempre, hindi naman siya sa Prague na-aresto, doon naman kasi sa border ng Czech Republic. Gets na ba natin mga DDS? Diba? So ngayon mga kababayan, before natin i-debunk itong sinasabi ni Jojo Connect TV, ipapakita ko muna sa inyo ang kanyang banat. So for more details, let's watch this. Pakitaan nyo kami ng ganitong proof. Ganito. Maalala nyo nung si Alice Goa ay hinuli sa Indonesia. Mismo ang nagpakita ng video at kumuha ng video ay Indonesian Interpol. Hindi po Philippine Authority. Dito, inutil na naman yung Pilipinas dito kasi hindi ang Pilipinas ang humuli kundi ang Indonesian Interpol. Panoorin natin. May video to may video. Indonesian authorities released a video taken during the arrest of dismissed Philippine Mayor Alice Goa. When local authorities entered the house where Goa was hiding, 4 men were seen guarding the area. But when Indonesian police identified themselves, the men immediately escaped. Then, Goa asked permission if she can change her clothes. But the police denied her request. Let me change my clothes. You can change your clothes later in the office. We spoke each other. We discuss. Oh, bakit wala kayong ganito? Bakit wala kayong ganyang footage? Ito pa, hindi lang yan. Si former Congressman Arnie Teves. Sinong humuli sa kanila? Timor-Leste Police Authority. Hindi po Pilipinas na naman. Kainutilan na naman ng Pilipinas. Eto, tingnan ninyo. Sinong kumuha ng footage na to? This is the drone footage of the Timor-Leste government police entering Top Golf driving range and bar in the city of Dili. Former Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves, who was wearing a white shirt, was practicing his golf swing when he was approached by the authorities. He raised his arms and was escorted to a police vehicle. So nakita nyo, may video, may evidence na nahuli nga. Alright? Pero nakita ninyo dito pa nga kay Teves, no? Nahuli siya ng Timor-Leste Authority. Hindi naman nila pinadala kaagad eh. It took a year, siguro 1 year, something, bago nila na i-turn over kay Teves. Hindi po ganun kadali. Kaya yung sinasabi ni Remulla, John Vic, Mr. Prescon, na mapapauwi daw ng Pilipinas within 1 week to 3 weeks ay imposible po yon. Unang-una, hindi po ganun kadali. Lalo na pag lalaban si Zaldico sa asylum seeking. Or lalaban siya doon sa deportation. Sasabihin niya, in danger ang kanyang buhay. Pangalawa, kung totoo man, ano ang grounds kung bakit siya hinuli? Bakit siya hinuli? Pwede naman kung kulang lang pala siya sa papel, i-refuse lang siya sa entry whether Germany man yan or Czech Republic man yan o kung saan man yan sa Europe. I-deny lang ng entry. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Ang pinanggalingan niya, Portugal. Ganun po yun. Pangatlo, kung totoo man
Kung totoo man na yun nga nahuli, sinong humuli? Czech Republic o Pilipinas? Okay, so yan ang sinabi ni Jojo Connect TV. Yan ang kanilang claim at banat mga kababayan na inutil daw ang mga Pilipino sa pagkakahuli dito kay Alice Goo. Kasi ang nakahuli daw kay Alice Goo mga kababayan ay Indonesian authority at walang Pilipino. Inutil daw ang Pilipino mga kababayan. At dito rin kay Arne Tevez, walang Pilipino ang nakahuli kay Arne Tevez kundi yung taga Timor-Leste Police ang nakahuli kay Arne Tevez at walang Pilipino. Inutil daw mga kababayan ang mga Pilipino. Alam nyo, dito natin nakikita na bugog talaga ang mga vlogger ng mga DDS at hindi nag-iisip at hindi rin nagre-research ang mga vlogger ng mga DDS. Kagaya ho ng kanilang poon na si Sara Duterte, si Basti at saka si Pulong at saka si Digong. Ganon din ang kanilang mga vlogger basta meron lang mamema. Unang-una, Jojo Connect TV, sa case kay Alice Goo at dito kay Arne Tevez, natural yung mga otorite doon sa lugar kung saan sila nagtatago, yun ang dapat humuli. Yun ang merong otorite na humuli at hindi Pilipino. Nandyan yan sa red notice. Diba? For example, dito kay Digong, si Digong meron ng red notice. Sino ang humuli sa kanya? Foreigner ba? Diba? Ibang lahi ba? Di ba Pilipino? Natural Pilipino. Kay Alice Goo, yung mga Indonesian authority. Kaya dito kay Arne Tevez, yung Timor-Leste authority. Natural. Yan ho ang mangyayari. Ngayon, sabi nila mga kababayan, bakit daw hindi nagpakita yung Czech Republic ng video or pictures sa pagkakaresto dito kay Rizaldico? Kaya yan ang kanilang hinahanap. Bakit daw wala? Kaya ngayon nag-iisip sila na walang nairesto na Rizaldico. Jojo Connect TV, mga DDS at lahat ng mga vlogger ng mga DDS, makinig kayo. Lahat ng lugar, lahat ng country, iba-iba ang kanilang mga rules doon. Unahin natin ang Indonesia. Bakit nakapaglabas sila kaagad ng pictures or video kay Alice Goo? Nandito ho sa kanilang rules. Una, in Indonesia, law enforcement officials frequently show videos or pictures of arrested individuals, often in handcuff or orange vest, as part of a formal press conference culture known as conference. This practice is driven by a combination of transparency initiatives, public demand for accountability, and a zero tolerance policy towards certain crimes, though it has increasingly sparked debates regarding privacy and digital rights. Yan talaga ang practice doon sa Indonesia, and I believe the same din doon sa Timor-Leste, na kapag meron silang maaresto, merong ilalabas na pictures or video. Iba din ang practice sa Czech Republic, Jojo Connect TV at mga DDS. Sabi dito, the Czech Republic does not typically release photos or videos of individuals being arrested due to strict legal protections regarding personal data privacy, the presumption of innocence, and personality rights. Diba napahiya kayo Magkaiba ang kanilang practice, magkaiba ang kanilang law doon. Kaya nga iba-iba ang batas ng ibang lugar or practice ng ibang lugar. Doon sa Czech Republic, bawal magpalabas ng video or picture. Doon sa Indonesia, doon sa Timor-Leste, pwede. Open sila. Gusto nila ng transparency daw. Pero dito sa Czech Republic, ginagalang nila yung data privacy at saka presumption of innocence and personality rights. Gets na ba natin mga DDS? Kaya wala tayong nakita na video o pictures kay Zaldico. Diba? Gonggong talaga So dahil mga kababayan, dito sa pagkakahuli kay Zaldico, itong si Harry Roque umiba yata ng ihip ng hangin. Bagay sa Ivan, kasi ang kanyang panawagan ngayon, direkta na kay Zaldico. Siguro, nalaman niya ngayon na kumpirmado na nahuli talaga itong si Zaldico. So ang kanyang panawagan mga kababayan na wag daw umuwi sa Pilipinas. Mag-apply daw siya ng asylum. Diba? Kasi kapag daw siya ay uwi ng Pilipinas, ipapatigi daw, patatahimikin itong si Zaldico.
patatahimikin or takot kayo na ikanta kayo. Harry Roque at ang inyong mga kalyado, mga pamilya Duterte at ang mga meron sigurong senators at mga DDS senators or mga DDS congressman na involved dito. Kaya sila takot mga kababayan, ayaw nilang pauwiin itong si Zaldico. Ano ang panawagan nila noon? Di ba ang panawagan nila ngayon noon mga kababayan, gusto nilang umuwi ito si Zaldico kasi nga para ikanta na si President BBM at saka si Martin Romualdez. Tapos ngayon ayaw na nilang pauwiin mga kababayan, di ba? Tinatakot nila si Zaldico baka daw titigiin. Ito ang sabi ni Harry Roque. Magandang araw po sa inyong lahat, no? Well, napabalita po ngayon at inanunsyo ng presidente mismo na nahuli na raw po si Zaldico. At siya daw po ay nasa bansang Czech Republic. Well, unang-una po, no? Ang pagkakahuli po niya siguro ay dahil nakansela ang kanyang passport. Pag nakansela po ang passport ng isang tao, under international law, siya ay magiging undocumented alien and subject to summary deportation. Pero kung meron po kayong access kay Zaldico, pwede ba ho iparating ninyo ang mensaheng ito? Zaldi, bagamat ikaw ay nakalimutan mo ko nung ikaw ay nasa kapangyarihan, bagamat ang tatay mo ay naging malapit kong kaibigan at kliyente, sa katunayan, yung tatay mo ang 001, kauna-unahang kliyente ng aking bupete o law office, tayo naman po ay naging kahit papano magkaibigan dahil nga nagsimula ang ating pagkakaibigan nung ikaw ay bata pa. So, ang bibigyan kita ng legal advice. So, yung ginawa mong pag-anunsyo na ang mastermind sa lahat ng kabalustugan sa budget ay si Marcos Jr. ay importanteng testimonya na nagpapakita na tunay na magnanakaw si Marcos at siya talaga ang mastermind ng kabalustugan sa gobyerno. Dahil dyan, ikaw ay tinatawag na whistleblower. Bagamat wala tayong batas na nagbibigay proteksyon sa whistleblower sa Pilipinas, pag ito namang pagiging whistleblower mo ay magiging banta sa iyong buhay, yan ay basihan para ikaw ay humingi ng asylum. Dahil pag ikaw ay pinauwi sa Pilipinas, sigurado ako, napakalaki na pagkakataon na manininoy ka. Papatayin ka na lang dahil ikaw talaga ang kaisa-isahang tao na tumistigo na ang presidente ang siyang nasa ulo. Siya ang mastermind ng kabalustugan pagdating sa pangungurakot ng pondo ng bayan para sa mga infrastructure projects. In fact, ikaw lang ang may personal knowledge na 25 billion o 25% ng 100 billion ang na-deliver mo kay Marcos. Ikaw nga nagsabi tungkol doon sa text message ni Bersamin at ni Marcos Jr. na kinukumpirma ni Bersamin ang pangungulekta ng 25% tongpats o porsyento na naibigay kay Presidente Marcos. Ibig sabihin, bagamat ikaw ay pumasok sa bansang Czech Republic na walang passport, undocumented and subject to summary deportation, pag ikaw ay humingi ng karapatan na makakuha ng asylum, hindi ka ipadideport ng Czech Republic. Dahil ang Czech Republic ay kasapi ng 1951 Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seeker. Ang gagawin mo lang, hihingin mo sa kapulisan, sa immigration police, na ikaw ay humihingi ng asylum dahil mayroong banta sa buhay mo, dahil ikaw nga ay whistleblower, kaisa-isahang tao na magbibigay testimonya na ang presidente ang mastermind ng kakurakutan sa Pilipinas. At pag ikaw ay humingi ng asylum, automatic, hindi ka na nila po pwedeng mapauwi sa Pilipinas dahil merong ang banta sa buhay mo dyan. Dahil ang alam ko rin, talaga namang sinabihan ka rin ng tambaluslos Martin Romualdez na kapag ikaw ay kumanta, papatayin ka. Napakadali humingi ng asylum. Sasabihin mo lang sa pulis yan at matitigil na ang kahit anong extradition proceedings. Pero kinakailangan, hingin mo yan. Paulit-ulitin mong hingin yan. Dahil sa ngayon, sigurado ako na ang mga alagad ng bangag ay ginagawa ng lahat ng hakbang para ikaw nga ay mapadeport sa Marili dahil wala ka ng passport. Pero pag ikaw ay humingi ng asylum, hindi ka po pwedeng ma-extradite maski wala kang dokumento dahil yan ay kasama ng karapatang non-refoulement. Ang karapatan ng non-refoulement ay karapatan ng asylum seekers, unang-una, na huwag maparusahan dahil sila ay pumasok ng illegal, gaya mo na wala ng passport. At pangalawa,
yun ang pinaka-importante karapatan na hindi ka dapat mapabalik sa bansa na linayasan mo dahil sa banta sa iyong buhay. Napansin niyo ba ang mata ni Haruroki mga kababayan? Di ba? Pansin ba natin? Takot na. Di ba? Nakaramdam na ng takot si Haruroki kasi ramdam niya na siya na ang susunod na huhulihin. Napansin niyo rin ba na palagi siyang lumulunok mga kababayan? Sa kumpirmado, siya ay kinakabahan dito. DDS, correct me if I'm wrong. Diba? Makikita naman natin sa facial expression. Nakikita natin yan sa kanyang mata at saka sa kanyang baba, mga kababayan. Palaging lumulunok. Ang ibig sabihin, nakakaramdam siya ng takot. Ngayon, bigla niya naging kaibigan si Zaldico, mga kababayan. Hey, bakit kaya? Hey, naging kaibigan bigla si Zaldico. Diba noon, ano ang sabi nila? Diba? Mastermind si Zaldico. At ituturo daw ni Zaldico yung mastermind din. Diba? Ito daw si Zaldico, yung K, yung susi, para daw ituro yung mga mastermind. Bakit naman sila matatakot itong mga DDS na iuwi sa Pilipinas si Zaldico? Unang-una, hindi yan titigiin ho ng ating gobyerno. Haruroki, hindi yan titigiin. Bibigyan yan ng sangkaterbang security itong si Zaldico. Kasi kay Zaldico, marami ditong ituturo, maraming ebidensyang mapupuga dito kay Zaldico at maraming madadamay dito, maraming madadamay na mga DDS cronies. Diba, Haruroki? Kaya siya takot na takot mga kababayan itong si Haruroki. Kaya siya kinakabahan ngayon. Baka mapunta rin sa kanya yung issue ng flood control scam. Baka madamay rin dito si Roque at ang pamilya Duterte. Ituturo sila ni Zaldico mga kababayan. O diba? Kaya sila takot na takot na ngayon. For example, ito ring si mga kababayan, ito ring si Mike Defensor. Meron din siyang sinabi dito na hindi pwedeng patahimikin daw si Zaldico. Protect Zaldi. Sabi niya, anuman ang issue sa pagkakadakip kay Zaldico, isa lang ang malinaw. Dapat siyang protektahan ng ating pamahalaan. Bakit? Dahil ang kanyang seguridad ay seguridad din ng katotohanan. Kapag siya ay napatahimik, damay ang mga ebidensyang maglalantad sa malawakang korupsyon sa bansa. Huwag nating hayaang mabaon sa limot ang ebidensya. Si Zaldico ang susi sa usapin ng malawakang korupsyon na dapat nating tutukan. Dapat na protektahan si Zaldico mga kababayan. Kahit hindi niya sinabi, ang gusto ditong palabasin ni Mike Defensor, huwag iuwi sa Pilipinas si Zaldico. Kasi nga diba, sabi nga ni Haruroki, kapag iuwi si Zaldico sa Pilipinas, titigiin daw ng ating gobyerno. O diba? Kahit hindi yan sinabi ni Mike Defensor, yan ang ibig niyang sabihin. At ito ang nakikita ko dito, mga kababayan. Diba, Mike Defensor? Hey! Diba? Ngayon, takot na takot sila. At saka speaking of Mike Defensor mga kababayan, diba itong Facebook account ni Shilo Magno ay na-restrict or natanggal or baka na-ban kasi nga ito ay nireport ng mga DDS. So ngayon, si Shilo Magno, bumalik siya. I am not sure kung bago niya na account mga kababayan or baka siya ay gumamit ng kanyang kakilala na Facebook account. So binanatan niya itong si Mike Defensor na meron daw ginagawa na korupsyon mga kababayan. For good governance daw itong si Mike Defensor pero merong ginawang korupsyon according kay Shilo Magno. Si Mike Defensor ay DNR secretary dati nung panahon ni GMA. Ito yung naging DNR secretary, yung trabaho mo, environmental regulation. Tapos mag-DNR, minor ka na. Isa sa yung kumpanya ni Mike Defensor, yung Pax Libera, mining. Sa Tawi-Tawi, nakuha na niya lahat ng nickel, hindi pa niya nire-rehabilitate. Magkano kayo tax na binayad? Yan yung nakakagalit eh. Magpapanggap kang anti-corruption ka nakuha mo lahat ng kontrata na yan. How? Sige nga, pakipaliwanag. Kailangan pa ba ng major imagination kung paano naging mining contractor at CEO si Mike Defensor nung pagkatapos mag-DNR secretary? It doesn't require significant amount of imagination. And definitely, it has something to do with corruption. Using your power to benefit yourself. And now, he's talking of good governance and accountability. Huh? Yung mukha mo.
Dito na di. Nandidiri kasi ako eh. Dito yung mapapa-rage ka talaga. Kaya pala siya rage. Kasi pag pinanood mo, yun yung mararamdaman mo habang pinapanood. Mining rights. Donor pa pala siya sa campaign ni Senator Marcoleta. Oo nga. Diba? Contractor po yan. Contractor pa siya. So, Tapos bawal hindi yun. pa niya ni-report. Ang daming offense nun Tapos strengthening institutions. Kaya nga nakakatawa, itong mga ginawang hero ng mga DDS na daw lumalaban sa korupsyon, anti-corruption daw, for example, lumalaban daw sa korupsyon ang pamilya Duterte. Diba? Sila si Mike Defensor, sila si Toby Chanco, sila si sino pa, Barsaga, itong si Libeste at marami pang iba, pero meron palang korupsyon mga kababayan. Kaya nga nakakatawa, diba? Lumalaban sila sa korupsyon, pero may bahid ng korupsyon. How ironic! Yan kasi ang nakakatawa sa ginagawa ng mga DDS. Bakit sila nagkukumahog mga kababayan? Gusto sila, ngayon sila ay nag-double time na para masira ang ating gobyerno, para sisiraan si President BBM at tatanggalin sa kanyang pwesto. Bakit? Kasi gusto nilang makuha yung power. Gusto nilang bumalik sa power. Bakit? Kasi maraming sangkot sa kanila sa katiwalian, sa anomalya at korupsyon. Kapag makabalik sila sa pwesto mga kababayan, papas lahat ang mga akusasyong ibinabato sa kanila or papas lahat yung mga ikinaso sa kanila na related sa kasong plunder, kaso sa mga korupsyon at marami pang iba, mapapas yan lahat mga kababayan kasi nga makakabalik sila sa pwesto. Diba? Gets ba natin mga DDS? Kaya isip-isip tayo kung gusto nyo bang pabalikin yung pamilya Duterte. Kapag makabalik sa pwesto ang pamilya Duterte, lahat ng mga ikanaso sa kanila, lahat ng mga ikanaso sa kanilang mga alipores, mawawala yan. Mawawala ng saysay yan. Wala yan lahat. Diba? So, dapat iisipin natin kung sino ang ating iboboto bilang presidente this coming 2028. Okay ba mga kababayan? So before tayo mapapatuloy, siyempre i-acknowledge muna natin ang ating mga suki, yung mga viewer natin na nanguna na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan sila si Marcres Hernandez, hi to Ronelen Lamsen, nandyan din si Elmer Casellano from New Zealand, hi to Noel Corralde, Annie Bautista, Aurora David, nandyan din si Maruha Con, hi to Grace Gruta, Zenaida Bautista from New Jersey, kasama din natin si Florife Gumapang, Monets Borromeo, Nestor Potian, Trixie Velia, hi to Martina Cabello, nandyan din si Litty Pocket, hi to ME, i-shoutout natin si GC Kim, Belma Micabalo, Jovi Montero, Annette Alegre, and hi to Evangeline Sanchez. Okay, so mga kababayan ko, syempre before tayo babalik doon sa mga mainit na mga issue, dito muna tayo sa balita tungkol kay President BBM para malaman natin ang update ng kanyang mga lakad at kung ano ang kanyang mga ginagawa. At para din makita ito ng mga DDS na nagtatrabaho ang ating President BBM. For more details, let's watch this. Sa iba pang balita, personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga magsasaka sa Benguet. Sa kanyang pagbisita, tiniyak niyang makararating iba't ibang tulong sa mga apektadong magsasaka bunsod ng taas presyo sa langis. Mainit na sinalubong ng mga kababayan nating magsasaka mula Benguet si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa probinsya. Unang tinungo ng Pangulo ang La Trinidad Vegetable Trading Post kung saan personal na bumili ng iba't ibang klaseng gulay. Sunod nitong tinungo ang Benguet Agri-Pinoy Trading Center kung saan bumili rin ito ng gulay at kinumusta ang mga magsasaka. Tinignan natin, hinanapan natin ng paraan. Kaya unang-una, binaba natin ang presyo ng diesel ng 10 piso. Tapos yung mga charges ng mga local government, winave na muna. Tapos tinanggal na rin natin ang toll fee sa mga para sa mga truck na bumababa. Ayon sa Pangulo, nagulat sila nang makarating ang balita ukol sa hindi pagbiyahe ng mga gulay mula Benguet dahil sa mahal na presyo ng gasolina na isa sa dahilan ng kanyang pagbisita.
Aniya, ginawan na nila ito ng paraan at tiniyak ang tuloy-tuloy na aksyon ng gobyerno sa mga problemang kinakaharap ng mga magsasaka. Dagdag pa ng Pangulo, isinali nila sa tupad program ng DOLE ang mga trackers. Patuloy ang aming pag-aaral at patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na lahat ay makakaramdam ng tulong ng pamahalaan ngayon sa dinadaan natin na problema at sa krisis na naging bunga ng gera sa Middle East. Paliwanag pa niya, masisiguro ang food security sa pamamagitan ng mga hakbang na ito para hindi magkaproblema sa presyo at supply ng pagkain sa bansa. Kasabay nito, sinisiguro ng Pangulo na makakarating sa mga magsasaka ang mga tulong ng gobyerno. Siniguro naman ng kalihim ng Department of Agriculture na makukuha ng mga magsasaka ang kanilang kahilingan para sa storage facility at inaasahang pag-uusapan na ang paglalatag ng minimum prices sa mga highland vegetables. May concrete plans na kami kung ano yung tulong na may bibigay sa ating mga farmers lalo na dito sa La Trinidad, sa Benguet at other near mountain areas. Aprobahan na rin ni Pangulo yung i-rehabilitate yung cold storage dito na hindi operational. So I think we will rehabilitate that within 6 months. Plus, magtatayo pa kami ng cold storage sa tabi ng ating processing center na bago. Kasabay pa ng pagbisita ng Pangulo, 10 Farmers Cooperative Associations ang nakatanggap ng iba't ibang farm machineries at equipment at farm inputs na nagkakahalaga ng 15 million pesos mula sa Department of Agriculture na labis na pinapasalamatan ng mga magsasaka sa probinsya. Salamat po sa pagkon. Maganda naman yun, tulong po sa amin yun. Yung mga traktor, siyempre papalitan yun yung mga tao. Papadaliin yung pagpatulad doon sa pagtiling doon sa mga lupa, papadalin talaga. Sa iba pang balita, pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng biyayang bigas para sa Maynila program. Ito'y para masigurong hindi maapektuhan ang pagkain ng mga Pilipino dahil pa rin sa krisis sa Middle East. Para matiyak na hindi maaapektuhan ang pagkain ng mga Pilipino sa harap ng krisis sa Middle East, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa paglulunsad ng biyayang bigas para sa Maynila program sa lungsod ng Maynila. Sa ilalim nito, makakatanggap ng tig 10 kilo ng bigas sa mga benepisyaryo na tinatayang aabot sa humigit kumulang 80,000 na pamilya. Kabilang na ang mga manggagawa sa transport at service sector na susuportahan sa loob ng 6 na buwan. Ito po, alam niyo po, itong programa na ito ay aming ginawa dahil ay talagang tinutugunan natin ang lalong-lalo na lahat ng mga kababayan nating nangangailangan ng lahat ng mga iba't ibang bagay. Ngunit ang nangunguna dyan ay yung pagkain. At sa pagkain, tayo mga Pilipino ay pag pinag-usapan ng pagkain, kailangan bigas. At yung ulam, siguro mas madali na yun. Basta't may bigas, buhay na tayo. Pinondohan ang programa ng Office of the President sa pamamagitan ng Financial Assistance to Local Government Units o FALGU na umabot sa 286 million pesos. Kaya binigyang diin ng Presidente ang kahalagahan na rekta na sa mga LGU ang pondo. Kaya ang ginawa ko ay tiniyak ko na talagang local government ang mabibigyan ng tulong. At dahil talaga dapat sa kanila yung pondo na ito. At pangalawa, mas mabilis gumalaw. Pag inaantay natin ang national government, siyempre malayo ang pupuntahan ng pondo niya. Tama naman ang nangyari. Nakita naman ninyo, pagbaba ng pondo sa ating mga LGU executives, ay agad-agad ay nakikita natin ang resulta. Layon din ng programa na palakasin ang demand para sa mga lokal na produktong bigas. Sa ngayon, nasa 15 bilyong piso na ang nailagay na pondo sa programa ayon sa Pangulo. Tiniyak din niya na aabot din ang programa sa iba pang lugar sa bansa. Kaya po, ito po ang simula. Kagaya ng sabi ko, nauna ang Maynila, ngunit patuloy po ito at saka buong bansa ay mabibigyan natin. Malaking bagay ito para sa mga benepisyaryo. Para po sa amin, malaking tulong po ito dahil sa ngayon po mahal na po yung mga bilihin. Saka lalo pong nagmamahal din yung gasolina po.
Malaking tulong po sa amin ito. Gagamitin na lang namin, sir, yung pang-budget namin sa bigas, ipang-ulam na lang po. At saka budget po namin sa pamasahe namin papunta sa trabaho. Nag-flex pa ang Pangulo nang buhatin niya na tila weights ang 10 kilo ng bigas. Tanong niya, matatandaan nitong Lunes humarap ang Pangulo sa media at nag-jogging at nag-jumping jack sa harap ng mga issue hinggil sa kanyang kalusugan. Nakatipid ang mga residente ng Sorsogon dahil sa rice program ng pamahalaan. Bukod pa rito, nakatanggap din sila ng mga binhi mula sa Provincial Agriculturist Office. Alas 6 pa lang ng umaga, mahaba na ang pila sa Capitol Compound dito sa Sorsogon para sa benteng bigas ng pamahalaan. Isa si Aling Zaida sa mga unang dumating upang makabili ng 20 pesos kada kilo na bigas mula sa National Food Authority. Sa ilalim ng benteng bigas meron na program. Malaking na discount na, 20 pesos lang eh. Maganda lang kaya nagtsatsaga lang. Maraming salamat, President, sa ganitong programa. Sina Ate Rose Ann at Ate Irene, laking tuwa rin dahil bukod sa nakatipid ng malaki dahil sa murang bigas, nakatanggap din sila ng mga binhi mula sa Provincial Agriculturist Office. Malaking tulong na po ito para sa amin. Tsaka may libreng seeds po. Malaki na rin ang natipid namin kasi actually sa palengke 60 pesos per kilo, almost 60. Tas legit na po talaga na may 20 kilos po na bigas kasi literal na nakabili po kan. Maraming salamat po dahil napatunayan na po namin na mayroon na nga po 20 kilos na bigas kasi dati halos hindi po kami naniniwala kasi hindi kami nakakapagbili. Kasabay din na inilunsad ang kadiwa ng Pangulo sa Kapitolyo na nag-aalok ng dekalidad at abot kayang mga produkto mula sa lokal na magsasaka at iba pang ahensya ng pamahalaan. Kami po ay nag-invite ng mga Farmers Association para magtinda ng kanilang mga gulay sa mga murang halaga. For example po, yung kamatis, 50 pesos lang po dito, samantalang sa market nagre-range siya ng 60 to 70. So mura po talaga pag bumili po kayo dito sa kadiwa ng Pangulo. At dahil dagsa ang tao dahil sa murang bilihin, may QR code system na ipinatutupad ang provincial government para mapadali ang pagbili ng mga benepisyaryo na kabilang sa vulnerable sector sa Benteng Bigas program. Kaya nagkakaroon ng QR code para na monitor nila kung talaga bang itong mga beneficiaries ay talagang anong tawag dito? Hindi bogus, kumbaga. Kaya kailangan kasi mayroon silang ID, tapos may form din po na fill upan. Isasagawa ang Benteng Bigas meron na program at kadiwa ng Pangulo dito sa Kapitolyo tuwing ika-15 at ika-30 ng buwan. Sa pamamagitan ng murang bigas at direktang bentahan mula sa mga magsasaka, inaasahang mas marami pang sorsoganon ang makikinabang sa mga susunod na schedule ng mga programa. O ano na mga DDS, sa mga naghahanap dyan, nasaan daw yung 20 pesos per kilo na bigas ni President BBM? Anong sabi nila mga kababayan? Wala daw, drawing lang. Hindi daw nila nakita mga kababayan kasi wala daw sa kanilang lugar. Well, sisihin ninyo ang inyong lokal. Dapat singilin ninyo yung agriculture dyan sa inyong lugar, yung mayor, tanongin nyo ang mayor dyan sa inyong lugar. Iba kasi pinigilan, ayaw papasukin sa inyong lugar yung 20 pesos per kilo na bigas. Pero ito ang ebidensya. Merong 20 pesos per kilo na bigas. O, di ba? Ligasiya yan o isa yan sa ligasiya ni President BBM. Tingnan niyo mga kababayan, di ba si President BBM, simple lang mangasar sa mga DDS. Di ba? Meron pa jogging. Ang tawag doon mga kababayan, yung kalimutan ng name yung ganun ng exercise. Di ba? Tapos nangasar pa doon sa bigas mga kababayan kasi ginawa niyang weights, yung bigas. Iba kasi maniniwala pa itong mga DDS sa sinasabi nito ni Eloy Bogres. Kasi nga diba ang claim ni Eloy Bogres at talagang pinaninindigan niya na clone daw itong si President BBM, itong nakikita natin. Clone daw mga kababayan kasi patay na daw si President BBM. Diba nakakatawa talaga eh. May problema sa pag-uutak mga kababayan itong si Eloy, no? Tapos siya ay in-interview sa RMN Iloilo. Talagang pinanindigan niya na clone itong nakikita natin na si President BBM. Clone daw? Diba? Naniniwala kayo doon mga DDS? Kung naniniwala kayo kay Eloy Bogres, well, kulang kayo sa pag-iisip. Diba? Kulang-kulang. Kuwang sa pag-utok. Diba? Kuwang sa utok day. So anyways, dito rin tayo kay Sara Duterte.
Kasi nga si Sarah mga kababayan, di ba? We found out na itong ginawa ni Sarah na kung saan nakikita natin siya sa mga event, for example, sa graduation, sa mga eskwelahan. Di ba? Nagpupunta itong si Sara Duterte, siya yung ginawa daw na guest speaker. Nabuking siya dito sa darating na celebration sa ika-100 celebration dyan sa Our Lady of Manawag. Na kung saan ito palang staff ni Sara Duterte pumunta doon sa Manawag Church para daw imbitahan itong si Sara Duterte. O di ba? Nakita natin ang modo si Sara ay invite me, mga kababayan. Invite me. At meron ding lumabas ngayon na balita-balita na hindi sila pinagbigyan. Nagalit daw yung staff ni Sara mga kababayan. Nagalit daw yung staff ni Sara kasi kailangan daw imbitahan si Sara Duterte. Well, sa tingin ko mga DDS, kung bakit hindi pumayag yung Manawag Church kasi nga alam nila si Sara merong problema sa pag-utak at saka hindi siya relihiyosa. Ang kanyang sinasamba ay si Kibuloy. Diba? Kaya siya hindi pinagbigyan. Kasi nga ang ugali din ni Sara Duterte, nakita na rin ho yan ng taong bayan. Nakita na rin ho yan ng Manawag Church na merong problema talaga sa ugali si Sara. Siya ay bully. Diba? At saka palaging nagbumura. Iba ang ugali ni Sara, pang mental. Kaya hindi siya siguro pinagbigyan ng Manawag Church. Tapos nagalit daw yung staff mga kababayan, nagpupumilit, ito pala yung modo si Sara na invite me. Kaya siguro natin siya nakikita doon sa mga graduation, sa eskwelahan na siya yung ginawang guest speaker. Kasi siguro kapag hindi siya iimbitahan, pagkagalitan ng kanyang staff yung eskwelahan. Katulad dito sa nangyari sa church sa Manawag Church. Diba? Nakakatawa talaga So ipapakita ko sa inyo itong vlog ni Yuse Claire Castro. For more details, let's watch this. Lawyer Jesus Falsis claimed that the camp of Vice President Sara Duterte sought an invitation to the upcoming celebration marking the 100th year of the canonical coronation of Our Lady of Manawag on April 22. Diba? So, ano daw ginawa ng staff? Sabi ni Falsis, said source told him ang kanyang bubuwit. Members of the Duterte staff personally went to the minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag to request an official invitation. Siyempre mga ka-clear, 100 years to, maraming pupunta dito. Lady of Manawag pa to, kaya hindi na dayo to. Sa Pangasinan to. Diba? The religious celebration, ginagawa pang politika, no? Pwede naman pumunta siya gusto niya. Pero hindi, nagpapaimbita para makita na siya ay devotee. Na siya ay makadiyos. Na siya ay Diba? Pero hindi natin makakalimutan, ito na gustong umaten ng celebration ng ika-100 years ng canonical coronation of the Our Lady of Manawag, ito'y may mga kilalang assassin. Ang kapatid niyang si Baste, target ang ulo ng ating Pangulo. Diba? So, the religious celebration is expected to draw around 1 million devotees. Yes, hindi naman talaga siya invited, but she asked to be invited. Campaigning, yan ang nakikita ni Falsis. Yes, but premature campaign. Maraming tao, makikipagkamayan. Diba? Kahit nga sa Naga Diba? Nagpunta doon, attend sa parade. Okay lang naman yung mga siguro kung walang camera, diba? Kaya lang, syempre, marami pa rin tao doon magkakamayan. Magkakamay, babate, magpapapicture and everything. Pero dapat hindi kalimutan ng tao, magpapicture man kayo dyan, na ito ginawa niya, nagmura, naghamon, may killer, nakakilala, may assassin. Diba? Puro paninira ang ginagawa.
parang hindi yan linyahan eh. Mga gawi yan ng mga Kristiyano. Sila nga Muslim, alam natin, dapat hindi ganyan eh. Diba? Pag dalawang Muslim, Christian, lahat yan ay may pagmamahal sa Diyos. Kinikilala ng Diyos. Diba? Ayan, nung kasi paulit-ulit ang pagpunta ng staff. Hindi tumitigil. Diba? Adding that organizers supposedly decided to invite the vice president but without giving her a role. Dapat wala kang role. Diba? Kasi simbahan to pupolitikahin eh. Pero mga ito nakita natin. Okay? Ito. Wait lang. Ito. Tingnan natin to. Baka nakalimutan nyo to, mga kaklira. Baka nakalimutan nyo to. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Diba? Presidente pa rin siya ng impyerno, mga kaklir. Presidente pa rin siya ng impyerno. Okay, meron pa dito natin tinake up to. At wala pa pala ako sa palasyo nito, mga kaklir. Tinake up ko na to. This is October, October 24, 2024. Wala pa tayo. Wala pa tayo sa palasyo. Okay. Sige, take up. Tabu siya. Usually, a body is not desecration of the dead. Talking about desecrating a body is not desecration of the dead. It is not illegal. It is taboo. Taboo siya. Meron sa atin dito, ayaw pag-usapan ng patay. Meron sa atin dito, okay lang pag-usapan ng patay. Diba? It's taboo for some. Ngayon, kung okay lang sa kanya, hindi okay sa akin, dapat respetuhin ko na okay lang sa kanya. Hindi ko atakihin yung tao. Bakit ko atakihin yung yung paniniwala ko, hindi naman yung paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos, ako. Hindi. Respetuhin mo ako. Na hindi ako naniniwala. Ikaw na naniniwala sa Diyos. Ayun, hindi siya naniniwala sa Diyos. Ito na mga kakli, di ba? Kung ako hindi naniniwala, sabi niya, kung siya daw hindi naniniwala sa Diyos, respetuhin yun. Pero mga clear, ito lang sa akin. Kung ikaw mismo di ba? Although sabi nga natin, respetuhin natin ang kanya-kanyang religion. Pero di ba kung ikaw ay may paniniwala sa Diyos, sa tunay na Diyos, di ba yayakagin mo itong taong naliligaw? Di ba? Wala siya paniniwala, atheist. Halimbawa lang ayaw naliligaw ng atheist. Hindi na naniniwala sa Diyos. Okay. May mga tao hindi naniniwala sa Diyos. Ikaw naniniwala ka sa Diyos. Naniniwala ka na ang nag-create sa atin ay creator, si God, the creator of heaven and earth, the creator of Adam and Eve. Itong tao na hindi naniniwala sa Diyos kasi most probably wala siyang alam tungkol kay Diyos, kay Lord, sa God. Hindi ba mo siya tuturuan? Diba? Ito yung natawag na evangelization Diba? Kaya kami mga evangelist. Para yung mga taong hindi pa mulat tungkol sa Panginoon, ay pwede mong imulat at ikaw mismo sa sarili mo, naniniwala ka. Pero para sabihin, sa akin lang para sabihin mo na, kung di ka naniniwala sa Diyos, respetuhin kita. Pwede naman na, di ba, i-guide mo siya na totoong may Diyos. Di ba? Hanggang sa marating niya yung level na, ay, oo nga, may Diyos. Instead na sabi mo, ay, hindi siya naniniwala sa Diyos. Alam niyo mga clear, kasi ito yung topic na pinagtanggol niya yung tatay niya nung hindi rin na naniniwala sa Diyos. Hindi rin naniniwala yung tatay niya sa Diyos. Ito mga clear. Pero yun, October kasi yun. Ito ay June 27, 2018 to mga clear. President over stupid God rant. Ito ba yan? Ito. Pinagtanggol niya tatay niya dito. Instead na awayin niya, pagalitan niya yung tatay niya, hindi.
Naniniwala siya na okay lang yun naman, hindi maniwala ang tatay niya sa Diyos. Diba? Sa akin ba, mga krito okay ba na yung tatay mo na hindi naniniwala sa Diyos ay maligaw ng isipan? Ikaw, katoliko ka, diba? Pero ang tatay mo, binabastos ang Diyos, tapos hindi mo siya sinuway. Diba? Hindi mo siya sinuway kasi sabi mo, nirerespeto mo kung hindi siya naniniwala sa Diyos. Or katulad mo, hindi ka naniniwala sa Diyos, dapat respetuhin ka kung hindi ka naniniwala sa Diyos. Ganun yung dating eh. Pero pag tatay mo at ikaw ay lumaki bilang katoliko at naniniwala ka sa Diyos, hindi ba sisitahin mo yung tatay mo na ba't wag ganyan? Kasi ito. Sa akin lang mga kalila, opinion ko to. So Carpio said, Filipinos should not listen to Duterte when he tries to interpret the Bible or the Quran. Hindi naman niya ini-interpret. Binabastos niya yung Diyos. Diba? Minura niya. Yun yung problema doon. Hindi niya ini-interpret yung Bible. Minura niya yung Diyos. Okay, so kasama din natin, nandyan si Axel Sainen from Riyadh, at nandyan din si Shirley Riesman, Jeannie Howard from Texas, USA, kasama din natin si Phil Macabato from Toronto, Canada, Tony De Los Reyes, nandyan din si Edith Nieto, Richard Ugay, Josephine Noques from Long Beach, California, at nandyan din si Evangeline Rirolye, Mones Borromeo, Terby, Fibro Nula from Kuwait, shoutout natin si Lorito Katunggal. Hi to Joseph Magallon, Lita Arboleda, Dulce Deliosa, Simon Velen Dubai. Nandyan din si JB Ramos, Mimia Lohe, and hi to Leonida Wibridge. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang interview na to. For more details, let's watch this. Unang-una, I want to ask, kamusta po si Ramil Madriaga after the hearing, yung kanyang pagbalik po sa BJMP? Safe naman po yung pag-travel niya from the house to BJMP. Although at that time talaga, medyo bumaba yung sugar niya. That's why merong medical group na standby just in case na may mangyari. So, hindi kumain ng breakfast, hindi kumain ng lunch. So, nung pag-uwi, kahit merienda, hindi. Sabi niya raw kasi, syempre, tense pa rin siya yung travel na security. Luckily for us, pinahiram sa amin yung isang Land Cruiser na bulletproof in going to the house and going back to BJMP. What were his thoughts after the hearing, sir? Actually, very happy siya. Halos yumakap magmano sa akin. Kasi for so long a time, gustong-gusto nang ilabas yung saloobin niya, no? Every time dadalaw ka mo rin, hihingi ng piece of paper yan, ng ballpen, isusulit niya talaga. That's how he does things. Gusto niyang ilabas yung thoughts niya in his own words. That's why may mga lubas na letter, di ba? Sarili niyang composition yun, may mga bura, in his own words yun, di ba? And you can realize he can compose, di ba? Yung mga salaysay. So he was happy because he was able to air yung side niya. Kasi since 2023 daw, 2022, 2023, has been writing letters to lawmakers na pakinggan yung side niya nung makulong siya. He wants people to listen yung story niya. Pero wala nakikinig diba? Who would listen sa isang tao na pag chinek mo sa internet yung name, kidnap or ransom yung cases. So, except Congresswoman Laila De Lima. That was after nung affidavit na. The visit by Congresswoman Laila De Lima happened December 8. We have been asking her to visit Ramil to bet, ayaw niya. Ang sabi niya, mag-affidavit siya Ang sabi muna. niya, I need to see the affidavit. Diba? Kasi I check yung records, may mga kidnapping. Sabi ko, we'll do the affidavit, we'll prepare it. Once notarized nung November 29, I gave her a copy. Sumulat si Ramil, I think sumulat November 17, pero na-receive niya a week after, mga November 25 na. Then, nag-decide si Congresswoman De Lima to visit Ramil in our presence. Yeah. Which she had actually narrated during the House Justice Committee That's the hearing. first and last time na nag-visit siya. Yeah, isang beses nga lang din daw. Did he make mention of how he felt doon sa pagtatanong, yung clarificatory questions ng mga mababatas? Yung the way it was asked of him kay Ramil? Hindi. If you will notice, during the almost 4 hours na yon, sa lahat ng question, never siyang lumingon sa akin para maghingi ng assistance. Ako yung kumakalabit, ang purpose ko nun, mag-break naman tayo. Bathroom break, water. Kasi nararamdaman ko yung boses worried ako baka mamaya, ayaw mag-collapse na lang. Ayaw mag-lunch, ayaw mag-merienda.
Kung umabot kami ng 5, I think tatapusin namin ng 5. Kaya lang the House decided na umalis na para makarating sa BJMP ng 5 o'clock. All right. Yung majority, of course, from about maybe 10:30 to about 3:30, it was really about Ramil Madriaga. Yes. Because there was a supplemental affidavit. Okay. Opo. Mahaba po yun. Mahaba Meron yan. pong unang affidavit noong November 29, if I'm not Correct. mistaken. And then a supplemental affidavit dated April 11, 2026. 2026. Attorney, why was there a need to do a supplemental affidavit? Bakit ho hindi na sinabi lahat noong November 29? That's the same affidavit that he forwarded or submitted rather to the Office of the Yung Ombudsman for investigation. Yung first affidavit was prepared. We started interviewing him mga October 14. Continuous yan. From October 14, yung first visit ng kasama ko si Attorney Te. Then October 18. Then continuous visit na yan. We were able to finish yung affidavit niya and had it notarized November 29, 2025. So mahirap mag-bet ng mga information, mag-gather ng mga facts. Pero sabi niya gusto ko nang maglabas ng affidavit for whatever reason, gusto kong sumulat sa mga congressman mailabas yung issues na gusto niya. Kasi nga, ang feeling niya, naiipit siya ron sa kidnapping. He wants a venue na mailabas what is happening doon sa farmers. So that's why dun sa last paragraph nung November 29 affidavit, may reservation doon. Because sabi niya, attorney, mahaba yan. Mahaba yan. And you need all the information para ma-check lahat ng contents na yan. Kaya yung supplemental affidavit naman, started siguro ng mga second week, third week, I think mga January, diyan na kami nag-decide na i-formulate na yung second affidavit niya. It took us time, no? Kasi kailangan mong i-gather yung mga evidence, yung mga pictures, we need to validate yung mga kwento niya, yung mga bank accounts niya. Mahirap, no? Especially yung mga bank secrecy natin, yung mga procedure sa LTO, mahirap i-verify talaga yung mga information. January, you started with the second Yes, the supplemental affidavit. But would it be fair to say that talagang sinadya yung matapos yan bago po siya magpakita noong April 14 sa House Justice Committee? Yes, talagang halos every other day nandun kami sa jail. Kasi nga, the subpoena directed for him to appear was to bring the affidavit, authenticate it, and other evidence, other documents he may want to submit. So, yun ang Nandun ho ba yun? And other documents he may want to submit? Yes, na sa subpoena, bring evidence to prove. So we need to execute a supplemental affidavit to expound yung contents nun. In fact, yung sa supplemental affidavit, marami doon repetition ng first affidavit. Pero this time... Marami ring bago, sir. Marami ring bago. Yeah, maraming bago. So it was finalized ng April 11, gabi na. We had to bring a notary public doon sa loob ng jail. Inauthorize yung counter affidavit sa Taguig, yung libel. Inauthorize yung supplemental affidavit. Talagang gabi na nangyari yun. Alright. And then he was made to read yung kanyang supplemental we affidavit. never expected that na So, just a quick question, Sir Attorney. Nung dinala niyo po yung supplemental affidavit, dinala niyo po nung araw na yon, nung April 14, or was it previously submitted to the House? Yung araw na yon, nung April 14, nung umaga. Okay. Dala na namin yun. Okay. So yung copying hawak ni Ramil, yun yung original, yung binabasa. That's why, and then you furnished a copy to everyone. Yes. Kasi they were able to show it doon sa big screen. Yes, hindi kasi ho ba? we arrived sa house around, nandun ako ng 7:30. Ramil was there around mga 7:40. Maaga kami nandun. And the house hearing started mga past 10 na eh. Kasi nung tinawag nga siya, medyo nagkaroon pa ng recess kasi he was outside doon sa hearing area. Tama at po. pinapasok po siya, Yes. naka-bulletproof, naka-helmet, etc. Okay, let's go to the meat of the supplemental affidavit. Nung binasa niya po ito, there were at least 2 instances na naiyak siya. Ano ho ba nangyari doon? Bakit siya I think naiyak? that pertains to paragraph 46 when he was reading yung I cannot vote intelligently Yeah. kung hindi Kasi tatakbo si Sara Duterte. Ang sabi niya sa akin, alam mo yung effort, yung binuhos na oras, time, yung dedication dun sa campaign. Then suddenly nag-decide si Mayor Sara din na mag-slide down sa BP. So what he did was nag-zoom call sila, nag-i-screenshot siya para proof doon sa member ng ISIP na talagang may decision to slide down si BP Sara. Yung part na yun nung binabasa niya, doon siya medyo gumaraglag yung boses. Nag-worry kami noon, tapos yung nag-interrupt na yung house na kung okay lang siya. Tapos maya-maya nung tumaligod ako, naiyak na. Ang akala ko nun talaga masama yung pakiramdam.
Then he was made to repeat that, maya-maya nakakompose na rin siya. And there was a second instance na iyak na naman siya. Yeah, pertaining pa rin doon sa paragraph. Sabi ko, bakit? Sabi niya, naalala ko lang, parang sakit. Kasi imagine na, yung time na yon nung during the campaign from 2016, 2018, hanggang 2023 na ma-detain siya, he enjoyed the life, no? I saw his mga motorcycles, yung mga kotse niya. Masarap ang buhay niya, I tell you. Yung mga kotse niya, nagre-race siya sa Clark, nagtuturo siya ng racing sa mga artista, nakita ko yung mga pictures. He enjoyed the life, kasama niya anak nagre-racing. Sabi, suddenly, nakita niya yung sarili niya sa isang seldang madilim, under threat. Hindi sila kumakain sa jail ng common food, nagluluto sila. Hindi sila gano'ng nakakalabas. So pag pinagsama-sama mo yun, naawa siya sa sarili niya na andito siya sa Senado at sa Congress, reading yung information na talaga na maminahal niya yung grupo na yon. And now he is saying words, statements na yung iba naapektuhan, yung mga ISIP members, yung pamilya niya, yung mga relatives, classmates, yung mga fraternal brads. So, sama-sama na yun siguro. Okay, let's go to the meat of the supplemental affidavit. No, just a couple of points that I'd like to raise. Unang-una, kasi lumabas din sa maraming mga dyaryo online papers, yung hindi na dispose yung 125 million in confidential funds in 11 days. Kasi yun ang sinabi niya. Na-dispose ito within 24 hours. Less than 24 hours. Less than 24 hours. So, let's go, we're showing some parts of the supplemental affidavit. So, ito po yung, to be clear, ito po yung supposed to be, may natanggap siya, may dineliver siya, mula, kasama po niya yung si Colonel Nolasco, galing kay Colonel La Chica, at doon sa disbursement officer ng DepEd, nagkita sila sa parking lot, no? Sir, tama, sa DepEd. Tama po. 4 na duffel bag ang iti-turn over, 3 malaki, at isang hindi gaano kalaking duffel bag, na nagkakahalaga ng 30 to 35 million supposed to be each. Tapos, ito po ay dinala, one in San Pablo, Laguna, one in Nomu Bashu. It's a restaurant, or is it a restaurant It's or a comedy bar? in, I think, Morato. Okay, it's a comedy bar in Morato. And then the other one, the other two, supposed to be was in the parking lot of the office of the Ombudsman. Himayin ko lang po ito, attorney. When he kept mentioning San Pablo, Laguna for a supposed politician, sino ho ba ito? No names, no. Sa kanya is that kutub niya politician. Meron siyang, basta ang sabi, maghahatid tayo doon ng bawi tayo, magde-deliver ka sa couple in Laguna. That's how we describe it. Hindi niya alam yung name. Kasi ang style ng delivery niya, pick up, sabi niya pick up, execute, transport. No question asked. Paano niya malalaman yung mga contact person? Somebody will text, let's say, mga asterisk, keywords, and then there will be calls. So during the travel to San Pablo, Laguna, somebody called, change location. So napunta sila sa Cabuyao, Laguna. So I think 2 vehicles yun, if I'm not mistaken, nagpark sa gilid ng highway. Sabi ko nga, nag-interview kami, paano nalaman nung kausap nyo na kayo na yan? From time to time, nagtatawagan, konti pa, andar pa. Saka yung kasama nila ng isang sasakyan, yung may van na Champura Duterte. So alam nung nag-aantay na sila na yon. So pag-park, may lumapit na, hindi naman siya bumaba, may kumuha ng pera. And where exactly was this? Ang description niya is inside or near the industrial park, and doon sa area ang pinagparkingan niya, natatanaw niya yung isang membership store, yung SNR. Yeah, that's right. Okay, so yun yung isang duffel Yun yung isa, bag. yan. Yung pangalawa, yung sa supposed to be comedy bar, wherein in his affidavit, sinabi niya na umakyat siya, tapos pagbaba niya, allegedly, si Attorney Kilala was there and nodded. Parang, ang description niya is that in detail kasi hindi natanong, bawal yung probing question, is that pagpasok niya ng Nomu Bar, nakita niya nakaupo, tapos may mga kasama, and then... Sino po? Si Attorney Kilala? Kilala ba yun? Yung nasa affidavit? I forgot. Yes. So lang copy. And then, parang ngumuso lang na ganun. And then, si Arman, yung nagbubuhat ng duffel bag, nakasunod siya kasi may baril siya. Pagpanik dun sa stairs, nasa kakalahati pa lang si Ramil, may sumalubong na, kinuha na yung duffel bag. Pagbaba, tanguan na lang, alis na. Okay. And may kasama siya ron. Meron siyang kasamang driver na nag-street parking lang, no? Nag-parking lang sa labas. Tapos meron din siyang kasama na nagbubuhat. Hindi naman siya pwede mag-deliver lang ng walang backup, eh. Diba?
After all, it's, as he claims, 30 to 35 malaking pera million yun, pesos. di ba? And then there were 2 duffel bags, yung isang malaki at isang medyo maliit. Mas The next maliit. day, The next day po yun. Kaya nga, less than 24 hours ang sabi niya. Doon sa parking lot ng, ng ombudsman. the context there, sir. Please go ahead. Well, meron daw isang area sa parking ng ombudsman kung saan sila nagpark. Beside dun sa mga area kung saan ino-auction yung mga vehicle sa ombudsman. That's how we describe it. Nagpark doon. Pero bago siya dumating doon, may tinawagan siya kung nandyan sa office si Attorney Kilala. And nung sinabing nandoon, pumasok na sila, iniwan yung kotse, nilapag yung susi sa left side ng gulong sa harap, naglakad. And habang naglalakad, tinatanaw-tanaw niya kung sino yung lalapit. And nakita niya may kumuha na, nag-pull out na sila, bumalik sa kotse niya, going back to Cainta. Meron po yung funding from ISIP. Ang sinabi po niya galing sa supporters ni FPRRD, including formerly Officer Lin Weizhong, si Maestro Lim. Maestrado, yeah. I'm sorry, Maestrado Lim and Michael Yang. And then another point that he mentioned was that magkakilala sila ni VP Sara. But the Vice President was saying, I don't know him personally, hindi ko siya kilala personally, not even professionally. All right. Puntahan po natin yung mga annexes na lumabas. So there was a photo of a Zoom meeting. There was a video nung nagpalitan po sila ng flags. Was that in Matnog. And there was a happy birthday. I'll just, ito pong muna. Ito pong Zoom meeting na to, medyo naging controversial ngayong araw na ito dahil yung painting behind the VP. Let's stick to the Zoom meeting if we can pause that. Ramil Madriaga had claimed na yan yung inirigalo niya. Yeah. Supposed to be kay VP Sara. Pero may lumabas pong balita na yung artist was saying that that's not true. Hindi ho ba? Kasi sabi niya, ata pinagawa ko pa yan sa, tama ba? Laguna ba? No, si Ramil was saying nagawa ng scholar niya sa Laguna. Exactly. Yeah, And then the artist was saying, that gawa is, ko yan. aking gawa yan. Was he lying? Or what happened there? If the artist already came out and said that did not come from, Ramil Madriaga. Well, narinig ko yun after nung house, no? May nag-post sa Instagram, then sa Twitter. Then we check kay Ramil, no? He's not lying, no? Sa Zoom meeting na yan, nakita niya yan, nasa likod ni VP Sara. Sa Zoom meeting na yan, iba yung mga reflection ng light. Sabi niya sa akin, yan, yung painting na yan, ako nagregalo niyan. Bakit niya sinabi yon? Because nagregalo siya ng ganong painting kay VP Sara. He asked the scholars yung marunong mag-drawing sa Laguna na mag-drawing, gumawa ng ganon. Paano nangyari yon? Sa isang pag-uusap nila, may isinend na photo si VP Sara sa kanya. Ang sabi niya, nakakwento niya kasi may isang magaling mag-drawing dun sa Laguna, nag-send si Sara ng photo. Ang sabi niya, ang binanggit sa kasama ko is make this an inspiration. Okay. So, binigay ni Ramil sa artist yun, nag-drawing yung, dati bata pa yun nag-drawing yung babae sa Laguna ng 2 painting. Isa kay VP Sara, isa para kay Ramil. Yung para kay VP Sara, kinuha pa ng PSG yun. So, during the Zoom meeting, I think yung Zoom meeting 2021 pa yan, bago mag-election yan, tapos nung pinapakita namin yung mga photo sa Easy Pilipinas Facebook, nakita niya yan, ako nagbigay niyan. Because he was very sure, kasi nagbigay talaga siya ng ganong painting. Whether it is pure imitation or imitation, hindi ko masasagot yan. Basta ganun-ganon yung konsepto ng painting. Babaeng walang muka, merong yellow sa likod, nakatingin sa side, Pilipiniana, color green, and combination of orange. So, nagpagawa siya ng 2 painting. Kinuha ng PSG yung isa, and presumably, binigay kay VP Sara. That's why when nag-zoom sila, alam niya yun yung niregalo niya. Now, somebody is claiming na hindi ako may gawa niyan. Hindi namin kailangan awayin yung taong nagsasabi na painting niya talaga, genuine niya yan. Ang sinasabi lang namin, nagpagawa si VP Sara, pinagaya niya yung painting na yun. But if that is the story, nagkamali po si Ramil Madriaga. Would you submit to that? Well, kung when he said that was the painting? Kung makikita namin yung genuine painting sa likod ni VP Sara, at talagang makukompare namin dun sa hawak ni Ramil, dun sa Laguna, na magkaiba, then we will submit. Na siguro gawa nung taga Davao yun, pero sabi nga niya, may kopya siya ng painting na binigay niya si Sara. Akala niya yun. Kung hindi yun yung kinabit sa likod, hindi namin i-argue kung yun talaga yung original nung sa Davao. Ang sinasabi lang namin, meron siyang binigay
similar sa ganung painting. But just looking at it, no, Yeah. the difference between that and the one na pinagawa is parang it appears, sir, may ponytail yan, tapos yung pinagawa, Walang ponytail. Yan pinakaiba. Yung Zoom meeting na yan, nangyari yan 2021, more or less 2022. And then, we showed that kay Ramil sa pagsisearch namin sa Facebook, Isip Pilipinas, yung mga na-screenshot namin doon sa Facebook niya, nakita namin yan. I see. And siya nagsabi niyan, ako nagbigay niyan. He was very sure na ako nagbigay niyan. It's because sa mindset niya, niregalo ko yan eh. Which is, meron kaming proof na meron pa siyang isang extra painting na nandun sa Laguna. Meron kaming photo. Yun, pinakita po namin kanina. Na, Yung hawak-hawak niya? Yeah, may hawak siya. Dalawa yan. Okay. Then yung isa, yan. Kung titingnan mo, pag pinagtabi mo yan, parehas yung Filipiniana, green. Tapos yung dito sa shoulder, red-orange. Yung concept, faceless, tapos yung yellow. Kaya sabi niya, nung nakita niya sa likod, ako nagregalo niyan. Alright. And there were other, yan po yung Zoom, inuna po natin yan. Yeah. Tapos yung isang kinuha ni BP Sara, meron kaming photo nun, hawak nun nag-drawing, na sabi namin, kinuha ng PSG. If you will show that picture, may sasakyan doon. And let them check, sasakyan ng PSG yun. Yung kumuha ng painting. Yes. Galing kay Ramil Madriaga. Yung isang painting na hawak nung babae, nandun yung nag-drawing, may kotse sa likod. Ipacheck nila. Doon isinakay. Yes. Tama ba? Kaya talagang nagregalo siya kay BP Sara. And idagdag ko lang na Pinky. Dalawa yun, no? Dalawang faceless. Tapos siguro gusto ni Sarang magkaroon ng konteksto yung painting. Sinabihan niya si Ramil, paggawa pa ng isa, this time may mukha siya. So meron din kami nun, may mukha siya. Ang parehas na parehas yung pinagkaiba nun, nilagay na yung mukha ni Sara. So meron siyang painting na binigay, pinagawa 3. Dalawang faceless, tapos yung isa with the face of BP Sara. Okay. But the one he supposedly gave or turned over, ito po yung may mukha Yes, na, yes. obviously. Yan. Yan yung may mukha. Pinagawa ni BP Sara, the same, yung same girl na nag-drawing, this time pinalagyan niya ng mukha. Got it. Okay. Then yung sasakyan sa likod, check nila, PSG yan. Yan po yung sinasabi ninyo. Alright. Yeah. Sir, I just need to move on. I don't have a lot of time. Yung video that's supposed to be nagkaroon ng palitan ng flag in Matnog, I spoke to Attorney Paulo Duterte noong isang araw po. And he gave context to that. In short, basically, then Mayor Sara was going around and she found out that there was some campaign sortie in Matnog. Nakita ata niya, tinawagan daw supposed to be si Attorney Kilala at sinabing because tradition daw yung pag-hand over ng flag, tinanong daw niya si Attorney Kilala kung kanino niya dapat i-turn over ang flag. At ang sinabi si Ramil Madriaga, hence nandun yung Sir Ramil. What do you say to that, sir? Well, hindi ko malaman kung kinausap ni Attorney Paulo si BP Sara or si Attorney Kilala. The best person kung sino mag-explain ng context na yan, dapat si BP Sara. Ang problema, nagtatago siya dun sa mga lawyers niya eh. Mostly press release, na natural lang yan, ba't hindi siya mag-appear sa house at ipaliwanag yung context? Sa ang side namin, ganito yung nangyari. Agreed, sa lubong yun sa Matnog. Si Ramil nandun sa kanyang sasakyan, nagpapahinga. Pagbaba ni Sara, hinahanap niya, Sir Ram. And then may sumisigaw, Kuya Ram, hanap ka ni Mayora. Malinaw sa audio yan. Yun yung narinig natin sa audio. Now, there are people na magsasabi, hindi ganito yan, tinawagan ni Attorney Kilala si Ramil, ganyan-ganyan. Ba't tayo nila mag-appear sa house? Ipaliwanag nila yung konteksto na yon. And then we have witnesses. Of course, wala pa sa ngayon sa house. No? We have witnesses doon sa habang inaabot yung bandera kay BP Sara, nandun si Richard Babagay sa gitna. For context, who is that? Naka-detain din. And I talked to him. Siya yung lalaki sa gitna habang inaabot yung bandera. And after that abot ng bandera, nag-usap yung dalawa, si BP Sara and Ramil, for the next 30 to 40 minutes. And sinong pwede magpatotoo nun? Well, isa, si Richard Babagay na nakausap ko na rin siya, co-accused din. Yung kasama po niya sa kulungan. Oo. Okay. So, hindi lang to hi hello sa campaign. Pinag-uusapan nila yan. Sabi nga ni Ramil, siguro hindi lang 50 times kami nag-uusap niyan. Sa Davao, sa bahay, nagpupunta ako dyan. Pag nandun si PRRD, pinatatawag si Sara. Kasi hindi rin pumupunta si BP Sara sa bahay doon pag nandun yung, si Handelet ata. So sabi niya, bahala siya mag-deny. Basta ako, we have testimonies, living witnesses who can prove na magkakilala talaga yung dalawa. And that, yung kasama po niya sa kulungan ay
patotohanan po yan. Yes, nakausap ko na siya. Actually, yun po yung gusto kong malaman because apart from the annexes, which are photos, videos, a plaque, thank you, appreciation for showing up during the inauguration of Vice President Sara Duterte. The question is, meron ho bang ebidensya? Kasi madali hong sabihin na kahit sino naman pwede magpa-picture kahit kanina. Pwede naman sabihin po yung paglipat ng flag ay dahil nga doon sa kinuwento ni Attorney Paulo Duterte. Pwede naman po yung Zoom ay talagang nagpasalamat lang si VP Sara. I mean, let's look into the realm of possibilities. Meron ho bang ebidensya pa na magpapatunay doon sa mga isiniwalat ni Ramil Madriaga? Meron pa At tatanungin ko na po kayo, nasan ho ba yung mga cellphone? Yung tatlong cellphone? Yung phone is nasa custody ng court. We have filed a motion to release. There is a motion from the other party to have it forensically examined. Still pending, may hearing kami tomorrow. So we want that open talaga. Are you confident na safe, buo pa, intact pa, kung ano man yung laman? Yes, I think so. Kasi ano yan nasa custody ng court yan, merong evidence custodian yan, and I don't think na itatamper nila yan or i-open nila yan without court order. And how many phones are we talking about? 3? Tatlo po. Yeah, 3. And ano po, doon po ang sinasabi niyo magpapatunay dito sa mga sinasabi Well, ni on top Ramil of that, Madriaga? Kasi remember, nung wala pang cellphone with camera, we have testimonial evidence, di ba? We have eyewitnesses. Dati sapat nun Pag may eyewitness ka, pwede mo nang i-prove yung crime Nadagdagan lang ng mga cellphone with camera. Nadagdagan lang ng CCTV footages. So there are other ways. So kung dati napuprove natin ang crime through eyewitness account lang. So siyempre, mas maganda kung may photo. Pag may photo ka naman, sasabihin nila, AI yan, edited yan, di ba? So, pag talagang hahanapan ka ng butas, hahanapan nila ng lahat ng dahilan. Pero, as of now, we have living witnesses, we have several photos, we have bank accounts, check booklets to show na Punta talagang po tayo dami siya. doon. Bank accounts and check booklets, as you mentioned. Ano po ang laman nun? Ito ho ba yung kay FPRRD? Yeah, PRRD po. Oh, okay. So, for context again, ang sinabi niya, pinabuksan daw siya, nagbukas para sa kanya ng mga bangko, a number of banks. What was a little concerning to me was hindi siya ang nag-apply. Yes. Di ba? Yun ang kanyang sabi. Pero siya ba ang nag-withdraw, sir? Yes. Ang So, context paano nakuha yung kanyang Ang signature? context nun is that sinabihan daw siya ni PRRD, may bank account ka dyan. Hindi naman siya pwedeng umangal. May bank account ka dyan, then papasukan ng pera yan. Siyempre, boss mo yan. And then minsan tatawag sa kanya, may kukunin kang pera sa ganitong branch. Sabi ko, pumipila ka ba just like any other depositor, magpipilap ng withdrawal check? Hindi, attorney. Pagdating ko doon, naka-ready na, manager kausap ko. Naka-ready na, bibit-bitin ko na lang, tapos may pipirmahan ako. But, nagwi-withdraw siya. what about his signature, Yeah, meron sir? siyang mga check booklet na iniiwan na raw niya, signed in blank. Kaya pagdating daw niya, magwi-withdraw siya, 10, 20, 50 million, naka-ready na yun. Siya yung talagang blank check. na po. Ngayon, if you ask me how much yung laman, hindi niya alam, wala nga siyang passbook Basta mag-withdraw ka, mag-pick up ka ng pera, dali mo sa Makikilala niya ho ba yung sinasabi niyong manager na diretso sa manager at binibigyan ka ng pera? Narere-recall lang niya is yung mga branches. Hindi pa namin napag-usapan yung mga names ng mga manager. That would probably be important, remember, during the time of... Pero we're sure na may bank account kasi nakakita ko ng isang check booklet niya. Okay, but obviously it's under his name. Yes. Kasi pumirma ho siya ng bank secrecy may check waiver booklet kaming nakita. So, meron siyang mga bangko, merong mga pera, pero hindi niya alam kung magkano ang nandun. Correct. That's Ano lang why- siya, kuha lang ng kuha ng pera doon sa bangkong yon. And when was the last time he got money there? Hindi niya ma-recall kasi na-detain siya, I think, July 2023. Yung pick-up ng pera, sabi niya, ang dami ko ng pick-up 2016 pa. Sobrang dami ng pick-up. But, attorney, hindi ba inactive na yun kung 2023 pa yung huli and it's Hindi ko 2026 sure, now? So kung nakulong siya ng July 2023, hindi nagagalaw yung accounts. Hindi na namin alam yung status nun. Yeah. That's why the importance of waiver, so we could check yung history ng account, kung kailan siya na-open, sino nag-open, kung merong supporting documents dun sa opening of bank accounts. Kasi sabi niya, hindi ako nag-a-apply niyan. Sabi ko, marunong ka ba mag-open ng bank account? Oo naman.
Hindi ako nagpupunta dyan, nagkakaroon ako ng bank account. Alright, last point. Marami pa po sana, but meron pong kay Senator Trillanes at meron din po obviously kay dating Pangulong Rodrigo Duterte itong agreement for term sharing. At meron pang pag hindi sumunod si Pangulong Bongbong Marcos, either people power, either poisoning, etc. To which Senator Amy Marcos was saying it is all a lie. Narinig ko sa press con yun. Ang masasabi ko lang dyan, usapan to ni PRRD sa kani Ramil. Wala naman siya dun eh. So paano niya masasabing lie? Then she accused... Hold on, sir. But what Ramil said was that BBM and Amy Marcos went to Rodrigo Duterte to talk about him being President, BBM, and Sara Duterte being Vice President. Yun po yung nasa affidavit niya, hindi ba? So nandun si Senator Amy. Merong isang pag-uusap doon na nandun si Ramil mismo. Sabi ko sa kanya, anong itsura mo na? Tony, pag nandun ako sa bahay niya, itsurang matandang-matanda na ako, tumutulong ako sa kitchen, ganyan, palakad-lakad. Andun si BBM, nakasomblero pa siya noon. And then sa pag-uusap nila na, sige, ikaw na ang magpresidente, BP si Sara. Ito yung according to Ramil, Pero sa 2025, baba ka. Pag hindi, lasunin kita, palason kita. And reaction ni BBM? Sabi niya, yumuko, tahimik lang. Yun yung kanyang narration sa akin. Yung sinasabi ni Senator Amy na sinungaling yan, hindi totoo yan, hindi naman lahat ng pag-uusap na PRRD sa ni Ramil kasama siya Diba? So yung kanyang accusation na sinungaling yan, hindi totoo, sinungaling yan si Ramil, we heard the worst kay Senator Amy, diba? We heard the worst na sinabi niya sa kanyang kapatid, what more kay Ramil. So sinasabi ko lang, usapan tunong dalawa, wala ka doon sa kwentuhan nila. I understand, sir. I understand what you're saying. But we need to point out and underscore that in his affidavit, ang sabi niya, di ko muna lalagyan ng title, Amy Marcos and Bongbong Marcos pumunta kay Rodrigo Duterte at doon sinabi na tatakbo si BBM Presidente, tatakbo si Sara Duterte bilang Vice Presidente at magkakaroon ng term share. Nandun po siya, po si Amy Marcos, Senator Amy Marcos, doon sa pag-uusap na yon. Yeah, at least kino-confirm ni Senator Amy na nagkaroon ng pag-uusap ng ganon, which now, happy ako dahil yung sinasabi ni Ramil, nagkaroon ng pag-uusap ng ganon. Ang sinasabi But namin... not in that context, of course, as the Senator is saying. Yung iba pang pag-uusap na tungkol sa destabilization and everything, lason, poisoning, usapan ni PRRD yung sa kanila Ramil Hindi naman sinasabi ni Amy na hindi ko narinig yan kasi hindi naman lahat ng pag-uusap ng dalawa, present siya. What made, anong sinabi po ni Ramil Madriaga that made Rodrigo Duterte agree on this particular BBM as President and Sara Duterte as Vice President and the term sharing? Well, ang sabi niya is that yun ang napagkasunduan. And then, pero behind the scene, sa pag-uusap nila, sa 2025 dapat bumaba yan. Kaya may mga assignments si Ramil sabi niya terme, meron siyang assignment na maghanap ng korupsyon sa gobyerno. Maghanap ng korupsyon sa gobyerno para pag dumating yung time na ilalabas yung korupsyon, magkakaroon na ng malinaw na korupsyon sa iba't ibang ahensya. Impeachment or even civil... Corruption issue. Remember the two checks showed? Yung checks na nilabas, yung annex, 84 million and yung 4 land million. bank. Opo. Oo. Sabi ko, saan yan? Ang laking pera, 84 million. Bakit ka inisyohan ng disud ng cheque? Contractor ka ba? Kasi dapat yan, payable yan sa company, sabi ng attorney, sa mga ghost housing project yan. Bakit? Tinawagan ako ni PRRD, may cheque doon sa safe house sa Eastwood. Pagdating doon, ang laki ng cheque. Natakot siyang ingkas. Sabi ko, iningkas mo ba yan? Sabi niya, hindi. Ang laki, maaamla ko. So, anong ginawa mo kay dahilan? Sabi niya kay PRRD, wala akong land bank account. Ayaw niya daw i-deposit. So, what happened to those two checks? Ang sabi niya, pinasoli ko. Sabi ni PRRD, bigay sa isang babae. I don't know kung napalitan yung cheque kung naingkas. The best person to answer that kung naingkas yung checking yon would be the SUD. Kung bakit sila nag-issue ng ganong cheque kay Ramil Madriaga, ano yung mga supporting contracts noon, kung totoo bang may housing project or ghost housing project yon. They should be the one to answer. Isa pa po, attorney. Siyempre sinasabi po na parte siya ng National Security Council, pero counterintelligence agent, etc. Sorry, nagmamandali na po sila. Okay. So, but there is nothing of record, nothing, zero, of Ramil Madriaga even being part
of government. Exactly what was his role? Ano ho ba siya talaga? Confident? Kasi yun ang sinasabi din ng kampo na, kasi sinasabi niya, siya nag-form ng VP-SPG, parte siya ng PSG, and yet they're saying that there's no such thing. It's not true. From the start, sinabi namin walang record yan. Kasi nga sabi niyang operation niya, behind the scene, intel operator, counterintelligence. He even claimed, no, hindi lang natanong kapon, he even claimed that he was sent by the NSC nung prior pa kay Duterte for a training sa 3 bansa sa Middle East using an assumed name. Pina-check namin, syempre hindi makikita assumed name. But when he said something na, I was asked to deliver Ming jar sa China, nag-deliver siya and the NBI check na nag-travel siya. Okay. So nabe-verify namin yung travel niya abroad. So, yung hindi talaga kayo ma-verify, hindi namin makikita. So lahat ng po sinabi niya, na-check niyo. Na-check ko namin yan. Yung mga verifiable like LTO, yung immigration, yung airport, na-check ko yan. Alright. Okay, so kasama din natin nandyan si Eugenio Ecli, Jean Rabara. Shoutout natin si Nati Lapitan, Van Villegem, Lois Fernandez, Alfredo Lanuhan, Rowena Yamani. Nandyan din si Ludivina David, Medel Talon, Rosa Evangelista, Jay Manlangit, Emily Barber, DB Lin, hi to Catherine Arieta, Zulay Iloy, Edna, and hi to Lucina Satore. Okay, so mga kababayan ko, diyan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo ng may kababaang loob at pananampalataya. Hinihiling ang iyong patuloy na paggabay at proteksyon sa aming bansa at sa bawat Pilipino. Naway balutin mo kami ng iyong kapayapaan sa gitna ng anumang pagsubok at patatagin ang aming puso upang manatiling tapat sa katotohanan at kabutihan. Hinihiling din namin ang iyong banal na patnubay at pag-iingat kay President Ferdinand Marcos Jr. Bigyan mo siya ng karunungan, lakas at malasakit upang magampanan niya ang kanyang tungkulin ng may integridad at pagmamahal sa bayan. Ilayo mo siya sa kapahamakan at gabayan sa bawat desisyon para sa ikabubuti ng sambayanan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawad magsasaka.
binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Kaya't kasama mo kami sa iyong adhikain, bagong Pilipinas, sabay nating kampihin, tapat at matulungin. Ikaw ang patunay, BBM